today's video. Dumating na yung in-order natin na crash guard para sa ating NK400. So, pansin niyo yung video natin ni Osang, wala siyang crash guard. Galing pala to kay GL Rock Motovlog. Yun, nakwento na rin sa kanya yung nangyari. So, syempre, kahit papaano, hindi lang yung sarili natin dapat yung safe. So, dapat yung mismong motor natin, dapat safe din. Kung halimbawa magkaroon ng ganyan na unexpected, aksidente. Napa-order na nga ako nung crash guard. So, buksan na natin. Bali, ito siya, no? Laki ng box, no? Malaki ang box. Itong crash guard na to, may kasama rin siyang slider. Tapos, meron na rin siyang abang para kung gusto mong maglagay na laser gun, ganyan. Kasi nakalagay sa akin doon, parang mini driving light lang. Medyo mahina yung ilaw, eh. Ito yung slider. Ayan. Tapos, ito na. Ang bigat. Ito yung mga bolts niya. So, yung clamp, andito din. Ito kasi, nakaklamp to dun sa pinaka-chassis ng motor. Kudos kay GL Rock. Ang kapal ng ano dito, ang kapal ng bubble wrap. So, hopefully talaga, no, na ito ayoko namang mangyari na tumaob tayo at magamit to, no. Hindi lang naman pampaganda to, eh. Kailangan talaga to. Baba na nga natin, hihirapan ako. So, ito siya mga master, oh. Ayan, oh. So, ito, mga master, oh. Ito yung sinasabi ko sa inyo yung abang. Kung halimbawa gusto nyo magdagdag ng ilaw, ng laser gun, maganda talaga dito laser gun kasi para mas maliwanag. Ang bigat. Siguro mga 2 kilo. Yung motor natin, nasa 206 kilos yun. Paano pa to? Dadagdag mo ng almost 2 or 3 kilos to. Dalawa. Sabihin mong 206 plus 12. So, almost 220 kilos na si Osang. May GB box pa. Aray ko! So, ito yung isa. Grabe yung balot. Oh, ha? So, magkaiba siya. Mas mahaba dito. So, hindi siya pareho, ha. Ito. Mahaba yung nasa left side ko. Ito, mahaba. Ito naman, medyo maikli. Ayan. Ang bigat to. Para ako nag-gym. Ang bigat. Yung sa slider, dito yan. Ayan. So, ayan. GL Rock. GL Rock. Maganda sana to kung ano to yung parang bakal. Tapos naka-weld or nakatusok para mas maganda, hindi agad-agad matatanggal. Kasi sticker lang ito, eh. Yun ay suggestion ko lamang, no? So, yun. After nitong video, dun tayo sa labas. Kabit natin kay Osang. Alright! So, guys, ito yung ating Osang. Ito yung mga babaklasin natin. Unahin natin itong tornilyuhan na to. Nakaklip lang to, madali lang to baklasin. Ang kakabitan muna natin is yung right side ni Osang. Mas maganda to mga master kung kumpleto yung tools niyo. Usually naman na gamit dito sa mga tornilyo, 12. Ang kailangan pala dito, G's, 12, 14. So ito, nakaklip lang daw. Yun. So tanggal na yung right side. Ito naman, itong part na to, itong tornilyo, isa. Meron dito, tapos isa dito. So ito lang muna, saka itong isa, luluwagan natin. Kasi ang kakabitan natin ng crash guard dito, itong part na to. Yan, itong tornilyo na to. Luluwagan natin yan kasi dyan natin susuksok yung crash guard. Tapos dito yung naka-clamp. Tapos dito rin yung isa pa na isusuksok. So kailangan itong luwagan. Huwag na nating tanggalin kasi nakakabit dito yung hydraulic brake natin, eh. So, ito ay Allen. So, ito yung kasya siguro dito na Allen. So, ayan. So, ang pagtanggal niyan, naging counterclockwise. Dahil kailangan natin ng puwersa, so, gagamitan natin ng ganito. Oy, maluwag lang pala. So, hindi ko alam yung sukat ng Allen bolts, eh. So, tansyahin nyo na lang, hanap na lang kayo ng Allen wrench na kakasya para masubukan nyo. Kailangan pala tatanggalin talaga natin to kasi hindi siya yung clip-on. Ito ay G's. So, maluwag na. Luwagan na rin natin tong tornilyo na to. Kung saan natin i-clip yung isang part ng crash guard. So, ayan ay 14. So, hindi siya 14. 13 siya mga master. Tigas. Tanggalin na lang natin to para mas madali yung access natin dito sa tornilyo. Yan. So, tayo gumana nung 13 na close na ginagamit pa natin ng extension. Ito tayo.
Sobrang tigas eh. Grabe, ang tigas talaga niya. So yun mga master, pinahirapan kami kanina. Tingin ko kinalawang na yung parang nut dito sa likod niya. Sobrang hirap tanggalin dito. So kinamitan pa namin ng WD-40 para matanggal. So ngayon, napakadali na niyan tanggalin. Ayan o. So dito natin sisiksik yung crash guard. So ito, tatanggalin pala natin to. Hindi natin kailangan tanggalin itong dalawa. Ito lang, para umangat lang siya dito. Maipasok natin yung isang butas ng crash guard. Simula na tayo. Pasok natin dito. Tapos ito, papasok rin natin dito. Yan, ganyan yung mangyayari. So higpitan muna natin itong taas para nakakapit na siya. So dalawa yung butas nito. Yung pinaka sa baba yung pagsasalpakan natin. Yun. Huwag muna natin pala masyadong higpitan para kung sakaling may mga adjustment, i-adjust natin. So ayun mga master, ikabit na natin yung right side ni Osang. So ayun. So hopefully mahigpit na siya. Ito yung sinasabi sa inyo abang para sa additional auxiliary light. All goods. So balik na natin yung fairings. Kabit na rin natin itong. So, ang pagkabit nga ito mga master para humigpit yan. Ito. So, habang hinihila mo siya pa loob, bubuka to. So, ito yung parang magiging lock niya sa loob. Size niya siguro 12 din. 12. Ayan siya. Yun, dali. Alright, tapos na tayo sa right side. Left side naman tayo mga master. So, ilagay na natin master itong foam dito sa kabila no? Kasi baka makalimutan na naman natin. Nailagay na natin sa makakalimutan. Okay, ilagay na natin yung kabila. So, itong gagawin natin sa left side, halos pares lang naman ang procedure sa kabilang side, sa right side. So, ito naman yung tatanggalin natin na tornilyo. Sana hindi tayo pahirapan yan kasi yung kabila, sobrang pinahirapan tayo. And then yung dito din, isang tornilyo, yun din yung magsasalpakan natin dito. Alright? Baklasin muna natin ulit ang mga fairings. So maganda sa part na to, wala ka nang tatanggalin na dito sa taas kasi kabila, tinanggal natin kasi nandito na yung tornilyo niya. Ito muna tayo. Yun. So, dahan-dahan lang, no? Kasi baka may mabasag yung mga clip niya. So, pangit. Masyadong, pag tumatakbo tayo, maririnig mo na parang may nagbabibrate na plastic. Iwagan natin itong dalawa, tanggalin yung isa para dun sa may mahabang bracket. So, I suggest mga master, huwag nyo nang sasagad ng tanggal to. O kaya pwede naman din, pero siguraduhin nyo na sakto to kasi para siyang merong spacer dun sa ilalim. So, merong spacer dito mga master. Ayan. Shoot nyo lang. So, yun. Pag naluwagan na to, salpak na natin. Dapat isalpak. So, napakahirap na ito. Napakaliit ng clearance mga master. Dito na tayo mga master sa clamp. Dapat ito mga master, meron ding washer dito eh, kasi parang yun yung maghihigpit. Kaya lang alanganin yung bolts niya. So as of now, ganito muna tayo.
slider mga master. Alright. Yan mga alog-alog. Mga flarings. Alright. Yun na. So, yun. Mga master, kanina maliwanag pa. Pasok, montage.